Magandang hapon sa inyong lahat, Ma'am Dorothy. Ako po si Gabriel Marie J. Ilarde ng 8 Supper Student at ipepresenta ko po ang aming pinag-aralan sa ESP ng hanggang 1st to 4th quarter. Ang aming unang pinag-aralan sa 1st quarter ay tungkol sa pamilya. Ito ay gumawa kami ng activity tungkol dito at inilista ang aming mga ginagawa sa tuwing kasama namin ang aming mga pamilya at sinasabi dito na kung ano ang mga tatlong binibigay ng mga pamilya sa atin at kung anong uri ng pamilya, like yung nuclear at extend. At ibinibigay din po dito ang mga dapat gawin ng mga pamilya o mga gawain nila kapag kayo ay magkakasama. At dito ay sinasabi dito na kung ano ang ibig sabihin ng nuclear at extend, kung ano ang pinagkaiba nito sa uri ng pamilya. At sinasabi dito na ang komunikasyon ay susi sa mabuting ugnayan ng pamilya at pakikipagkapwa sa atin. Sinasabi dito sa 1st quarter na aming pinag-aralan ay sinasabi dito na ang pamilya ay laging nandiyan kahit tayo ay malayo man sa isa't isa, ay dapat ito ay pahalagaan at mahalin. Ito ay dapat nating pahalagan dahil ito lang ang ating madaling kuhanin, madaling i-wish sa mga tao. Like kapag mamahal ng ating mga magulang. At gumawa din po kami ng essay about po sa pamilya na pinagawa po ni Ma'am Rio sa amin. So 2nd quarter naman po, ang namin pinag-aralan ay about sa mga apat na uri ng damdamin at 3 uri ng pagkakaibigan, which is the main key din po dito ay pagkatas po ng 1st quarter sa pamilya po ay 2nd quarter po ay tungkol sa pagkakaibigan. Ang 3 uri ng pagkakaibigan ay pakikipagbigay ng nakabatay sa pangangailangan. Number 2 ay pakikipagkaibigan sa nakabatay sa pangsariling kasanayan. Number 3 ay pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan, which isang sinasabi po nila dito sa 2nd quarter po namin na pinag-aralan po namin about sa pagkakaibigan ay sinasabi po dito na kung ano po ang uri ng mga pagkakaibigan. At dito naman po ang 4 na uri ng damdamin, which is pandama, kalagayan ng damdamin, siklo ng damdamin at itchpal ng damdamin, which is sinabi naman din po ni Ma'am Rio kung ano ang ibig sabihin na ito. At dito po ay gumawa po kami ng activity about po dito sa mga kaibigan po namin at sasabihin po namin kung ano po ang mga nararamdaman po namin sa kanila or ano po masasabi namin. Sa 3rd quarter naman ay ang aming pinag-aralan dito ay ang pasasalamat, which is gumawa din po kami ng activity dito kung sa 5 namin pinapasalamatan. At dito ang aming unang module ay ang lesson nito ay pasasalamat sa ginawa ng kabutihan ng kapwa, which isang natutunan ko dito ay na intindihan ko kung ano ang kahulugan ng pasasalamat at kung sino si Father Albert E. Aljo S. J. na nagsabi na ang pagtanaw sa mabuting kalooban ng ibang tao ay maaaring matumbasan ng paggaganti rin ng mabuting kalooban sa iba pang tao bukod sa pinakatangan ng loob. Ito ay dahil sa oras na umaasa at ng ganti ang nagbibigay ng tulong sa tinulungan na tao, utang na loob ay lumabnaw at mawakas sa oras na makayan ang anumang utang na material ang tao. At napag-aralan din po namin dito na ang antas na pasasalamat na number 1, ang pagkakilala ng kabutihan na ginagawa ng kapwa. Number 2, pasasalamat. Number 3 ay pagbabayad ng kabutihan na ginawa ng kapwa ng abot na makakaya. Ang pinag-aralan dito ay ang 3 uri nito at kung ano yung ibig sabihin nito sa amin at sa iba din. At dito ay pinag-aralan din namin ng mga paraan para mapapakita ang pasasalamat, which is 7 po each po sila nun.
Which is number 1, magkaroon ng ritual na pasasalamat. Number 2, magpadala ng liham pasasalamat sa mga taong nagpapakita ng kabutihan o higit na nangangailangan sa iyong pasasalamat. Number 3, bigyan ng simpleng yakap o takip sa balikat kung kinakailangan. Now, number 4, magpasalamat sa bawat araw. Number 5, ang pangongolekta ng mga quotations ay magpagbubuti sa iyong pakiramdam. Gumawa ng kabutihang loob sa kapwa nang hindi naghihingi ng kapalit. 7. Magbigay ng munti o simpleng regalo. At dito sa amin sa module 2 ay pasasalamat sa kabutihang ginawa ng kapwa, which is ang hinahatid po nito na hindi po lahat ng, kunyari pag gumawa po kayo ng mabuti na bagay, hindi po ibig sabihin na pag gumawa din po kayo ng mabuting bagay may kapalit na po agad. Ang main po ng pagtutulungan ay hindi mo kailangan ng kapalit, which is nasa iyo yun kung gusto mo pong tumulong sa mga tao na gusto niyong tulungan. Nandito po sa second quarter ay gumawa din po kami ng activity about po sa pagkagawa po ng quote na about kay Cicero na a thankful heart is not only the greatest virtue but the parents of all. The parents of all is the other virtue. Which is ginawa po kami ng reflection about din po doon. Tapos gumawa na marami din po kami pinagawang activity po about po sa pasasalamat. And marami din po ako natutunan dun po sa second quarter lesson. Dito na yun din po kasi din po yung ginagawa ko po lagi na nagpapasalamat din po. Tumutulong po sa tao na walang kapalit. At quick lang po, ang huli namin po pinag-aral sa second quarter ay ang definition ng human security. Yun lang po. Ang pinag-aralan naman namin sa fourth quarter ay ang umiral ng paglalabag sa katapatan, which is ang sinasabi dito ang mga uri ng paglabag sa kabatan ng katapatan. Lalo na po ang pagsisinungaling or self-enchantment lying, ang example na po ng pagsisinungaling, at pagsisinungaling o pamprotektahan ng sarili, which is ang selfish lying, ang ibig sabihin po nun. Pagsisinungaling upang sadyang makasakit ng kapwa which is antisocial lying. Ito naman po ang white lies, black lies, at academic dishonesty, plagiarism, panlilinlang, deception, pandaraya, sabotahe, panloloko, panunuhol, pagpapanggap, withholding, hindi pagsasalita, which is ang sinasabi po nila dito na sinasabi po nila ang different types po ng pagsisinungaling o paglabag ng mga kabataan na yun. Marami din po kasing uri ng paggagawa nila ng paglalabag, lalo na po ng pagsisinungaling po nila, pagpapanggap po, and sometimes it can leads to us na mapahamak tayong lahat or yung mga tao na nakakasama natin, which is kapag nagsinungaling tayo or nagpapanggap tayo o may ginawa tayong paglabag sa kabataan. Which is number 6, ang pagtutupad sa mga pangako. Mga broken promises. Pwede din tayo na pwede tayo makasakit, makapagloko, mapaiyak, or maano natin yung tao na dahil lang ginawa lang natin yun dahil sa pang sarili nating gusto or dahil para makaligtas tayo, para hindi tayo mapahamak. Next naman po is ang katapatan sa salita at gawa. Which is pinag-usapan po namin dito ang katapatan at gawa. Pinag-usapan natin po dito ang pagbatayan ng pagpapakita ng katapatan sa salita at sa gawa, which is diniscuss po namin dito kung ano po yung ibig sabihin po nila, kung ano po yung ano po nila sa lesson po namin sa buhay po namin, o kaya ano po ang matututunan po namin dito sa lesson po na ito. Marami po kami natutunan, which is 1 to 5 po itong patayan sa pagpapakita ng katapatan sa salita at sa gawa. Number 1 is pagsabi ng katotohanan. Number 2 is laging gumawa ng nasa katwiran. Number 3, laging isipin na ang lahat ng gagawin o sasabihin ay nahahay sa kasgustuhan. Number 4 ay matatanyag na konsensya. Number 5, mga bukas na pagpapahayag ng iyong salubin sa kapwa. Which is sinasabi po nila dito, yung kabaliktaran po ng umiir na paglabag sa katapatan. Ito po yung kabaliktaran. Ito po yung good side.
Yung una po is yung bad side. Ito po sa good side, ano po sa atin dito na na ito po ang dapat nating gawin upang hindi tayo makasakit ng tao or anuman. At ito po ang aking reflection sa video. Sana po ay nahatid ko po ang lahat ng refleksyon na aking natutunan. Ako po si Gabriel Marie J. Ilarde ng 8 Supper Student.